Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. So, mamaya kung may katanungan hinggil dito, ibibigay ko ang phone, ang microphone kay Jean, no? Okay. At of course, ang pangatlo, actually dalawa na 'yon. Pero may isisingit akong pangatlo. Ito ay hinggil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinag-ahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag-ahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos, no, for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy, and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy, at 1 milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi 1 milyon ito 1 milyon kay Crescente, 1 milyon kay Pauline Canada, 1 milyon kay Ingrid Canada, 1 milyon kay Jacqueline Roy at 1 milyon kay Sylvia Semanes. So, ito po ang binabahagi namin ngayon para malaman nyo naman ang ginagawa ng DILG at lalo na ng Philippine National Police. Gusto po namin maging transparent para kung may mga katanungan pa. O nga pala, bago ko matapos, meron pa pala isang issue tungkol dito sa dayuhan na 2 bangkay na nakita po rito sa Camarines Sur, no? Sina Jimmy Jingsun at na isang Chinese American at Ke Fuxia, isang Chinese American. Sila'y pinaniniwala ang biktima po, no, ng pagdukot, at kasalukuyang ito'y iniimbestigahan na ng ating AKG. Andito po ang ating AKG rin para sagutin, no, anti-kidnapping group po natin. At maganda ang development ng kaso, no. Meron na po silang nakikita magandang development, hindi ko lang pwedeng masabi ngayon. At aside dito, nakipag-ugnayan na sa iba-ibang foreign, mga dayuhan na ahensya, particular sa mga counterpart natin sa ibang bansa tungkol po rito. Gusto ko lang sabihin that ito po yung kasulukuyang talagang tinutugis, no, at talagang sinosolve ng ating AKG, at maganda naman ang development dito. Siguro by next week i-report na rin namin po ito kung ano po mag-ano rito. Okay? So at this point, I would like to open the floor to any questions. At this time, our SILG, together with the Chief PNP and other senior officers, are now ready to answer your inquiries related to the topic discussed. First, may we hear from Mar Gabriel from Net25. Teka muna.
bago kayo magtanong, siguro ilabas ko muna. I would like to state on record na itong ilalabas naming dalawang ex na pulis, no, ay under custody for another crime. For another crime. Thank you, sir. Sir, the first is Mar Gabriel from Net25 to be followed by June Veneracion from GMA7. Mike. Sec, good afternoon po, Chief, and the two other generals. Sec, na-establish na po ba natin kung ano po ang naging motibo sa pagpatay po dito sa mag-boyfriend na si Cohen? Before answering the question yung tungkol sa motibo, sorry gusto ko lang, I really admire this person, no? Mula nung nakasama ko, ang daming na-accomplish, ang daming nagawa. I would just like to give this microphone to our Chief PNP to give some statements about this case. So, magandang hapon po sa inyo lahat. No? Nagagalak po kami dun sa pagka-solve po ng police natin. Practically, when we're talking po, kanina po, talagang it's really practical na talagang pinaghirapan ng police. Old-fashioned police work. Talagang ang hindi po minadali. We go for details. Sabi ko nga, and kanina, sabi ko kay General Francisco, when will we file a case? And sabi nga niya, we have to consult yung DOJ. Kaya po siya na-late ng konti kasi you have to consult with DOJ na talaga yung tight yung close natin. Close, tight po yung kakaso natin. Para yung sabi po ng minamahal nating SLG, talagang ibubulok po natin sa kulungan itong mga taong to. And we are so sure with the evidence gathered by CIDG and Region 3, sigurado pong hindi makakawala to as promise po ng ating minamahal na SILG po. Chief, who can answer yung tanong ni kung ano yung motibo? Sino ba yan po? Yes, good afternoon to everybody. For our investigation, kung makikita nyo, yung Magnovia ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagkita kay Giyang. Dahil si Giyang ay may isinanlang lupa kay Geneva. At gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giyang. In the same manner, sinabi ni Giyang na may buyer din yung lupang sinanla niya. At ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nagkita sila sa Barangay Armenia at binaril ng dalawang pulis na ito, na dating pulis na to, ang magkasintahan. So makikita nyo, it's a planned activity. Nakita nyo na one day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Giyang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa Magnovia na to. So there was that plan of killing itong Magnovia na to. So makikita nyo, ayaw ibigay ni Giyang yung lupa na isinanla niya kay Geneva. And we are collating some more evidence and statement dahil tinitiyak namin na dito nagsimula sa motibo na ito yung pagpatay sa Magnovia na to. So other John Does who are included or suspects ay iniisa-isa na namin yung participation nila. And with the help of the DC-20 provided by the DOJ, nagkakaroon kami ng case conference with the NBI para mapagtugma-tugma namin at maibigay namin lahat ng mga loose ends dun sa statement ng bawat isa. And in the next 2 days, may ipapile namin ang criminal complaint for 2 counts of murder against Giyang, Abuso, and other John Does.
Sir, bakit humantong sa pagpatay kung gusto niya lang bawiin yung lupa? Ayaw ibigay ni Giyang yung kanyang isna ng lupa kay Geneva. So yun yung pinakang meat nito. Ayaw ipabawi ni Giyang yung isnanla niyang lupa kay Geneva na gusto nang kunin ni Geneva. Sir, yung two other persons of interest na hinahanap natin, ano yung participation nila? So sa investigasyon namin, they plan, kaya may conspiracy kami nakikita, but we are not limiting dun sa ibang other suspect kung ano yung kanilang magiging participation, maaaring principal or accessory dito sa ipapile naming murder case against them. Sir, principal, ibig sabihin, posibleng may mas mataas pa? Or sino po ba ang pinaka-utak ng nangyaring ito? Ang nakikita natin dito, yung dalawang dating pulis ang nagplano nito at yun ang isa sa pinagtutuunan namin ng sentro ng aming investigasyon. Salamat po. Thank you, Sir Mar Gabriel. Next, may we request June Veneracion, GMA7, to be followed by Benji Durango from PTV4. General Francisco, follow-up lang po. Yung Giyang, di po ba sabi nyo, yung po siya yung mastermind? Kasi siya po yung pinagsanlaan, di ba, na ayaw niya ibalik na yung lupa. Si Giyang ang nagsanla ng lupa kay Geneva. At gusto nang kunin ni Geneva yung lupa, ayaw ibigay ni Giyang. So lumalabas siya nga po yung main guy. Siya ang main suspect at si Abuso being kabady niya dahil silang dalawa ang bumaril dito sa ating mga victims. Gaano katagal yung pwede ba nating ilatag, General Francisco, based on sa information na meron kayo, yung timeline? Di po ba nag-meet sila? Kailan po pinatay? Yes, we will be providing you with the timeline, but I think hindi pa masyadong pinale yung maipapakita namin sa inyo, but we have reports na pwede naming ibigay sa inyo dahil dinadiagram namin ito kanina at may mga kailangan pa kaming ilagay na mga statement pa ng iba naming witnesses. Kung yung dalawa po yung main participants, yung the rest, ano yung mga naging role pa nila? Sila ay kasama sa sasakyan. So, yun yung aming tinitingnan at lahat sila ay kailangan naming mabigyan ng tamang mga ebidensya para tamang kaso ang maibigay namin dun sa participation ng mga other John Does other than the two main suspects. Yun lang po ang participation na nakasama lang po sila sa sasakyan o meron sila nagbuhat ng... Yun yung tinitingnan natin at hindi ko may describe sa inyo dahil we will file appropriate cases within the next day, kaya I cannot divulge to you kung ano yung mga specific participation nitong other John Does and suspects. Yung tatlong in custody, sila po ba'y suspect na? Yung tatlong custody namin, Giyang, Abuso and alias Jeff ay mga suspects na. Thank you very much, Mr. Veneracion. Next, may we request Mr. Benji Durango, PTV4, to be followed by Mr. Alfred Dallison, People's Journal. Magandang hapon po. Sir, kay CIDG. Sir, I'm sorry. Follow up lang kay Kuyang June, yung tanong ko. Yung crime ay nangyari ng 21. Isang araw lang ba nangyari lahat ito? Yes. Nung sila ay dumating sa lugar na yon, counting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspect. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na ginamit ng dalawang victims. Anong kaso ang kinakaharap nito mga suspects na? We are preparing complaints for 2 counts of murder against all these suspects. Thank you very much.
Next, may we request Mr. Alfred Dalison to be followed by Lloyd Galiwan of PNA. Go ahead, sir. Good afternoon, sir. Kay General Francisco, sir. Sir, yung dalawang suspects natin na ex-policemen,